Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat. Ako po si Clara at muli niyo akong samahan dito sa Kwentong Puso. May mga pagkakataon sa ating buhay na ang pinagkakatiwalaan nating kamay ay siya palang unti-unting sisira sa ating mundo. Sabi nila, ang pag-aasawa ay isang sugal. Paano kung ang itinaya mo ay ang buong buhay mo, ang iyong mga pangarap at ang kinabukasan ng dinadala mo sa iyong sinapupunan? At sa isang iglap, matatalo kang lahat. Ito ang kwento ng isang pusong sinubok ng kataksilan, ngunit bumangon para sa isang pag-ibig na higit pa sa lahat. Excited na ako, Marco. Konting-konti na lang. Makikita na natin siya. Hinaplos ni Althea ang kanyang malaking tiyan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakaupo siya sa kama ng ospital. Ang puting kumot ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kalinisan at pag-asa. Sa tabi niya, hawak ni Marco ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Ako rin, mahal ko. Ako rin, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay malambing. Hinalikan niya ang noo ni Althea. Magiging mabuting ama ako. Pangako. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Althea. Luha ng purong kaligayahan. Ito na yon, ang pangarap na binuo nilang dalawa. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ngumiti siya pabalik sa kanyang asawa, ang lalaking ibinigay sa kanya ang lahat. Yumuko si Marco na para bang may ibubulong. Ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Althea. Patawarin mo ako. Bago pa man maiproseso ni Althea ang kahulugan ng mga salitang yon, naramdaman niya ang pagbabago. Ang mga kamay na kanina lang ay puno ng paglalambing, ay mabilis na lumipat sa kanyang leeg. At humigpit. Hindi. Hindi ito totoo. Nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatitig sa mukha ni Marco. Wala na ang ngiti. Wala na ang pagmamahal. Ang naroon ay isang malamig at determinadong ekspresyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang mga kamay na ito. Ito ang mga kamay na humahaplos sa kanyang tiyan tuwing gabi. Ang mga kamay na nangakong poprotekta sa kanila ng kanyang anak. Bakit? Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Tanging isang garalgal na tunog ng paghingi ng hangin. Ang hangin na ipinagkakait sa kanya. Bakit, Marco? Anong nagawa ko? Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang puting kwarto ay unti-unting nagdidilim sa mga gilid. Ramdam niya ang paghina ng kanyang katawan, ang pagsuko ng kanyang mga kalamnan. Ngunit biglang may kumilo sa loob ng kanyang tiyan. Isang sipa. Malakas. Nagpapaalala. Ang anak ko. Isang kuryente ng lakas ang bumuhay sa kanyang nanlalatang diwa. Hindi para sa kanya. Para sa batang nasa sinapupunan niya. Kailangan niyang mabuhay. Pero isang kamay niya, sa halip na lumaban pabalik, ay kusang napahawak sa kanyang tiyan. Isang kilos ng ina. Isang desperadong pangako. Hindi kita pababat sisiguraduhin na ito ay ganap na nakasunod sa ating balangkas at mga patakaran sa pagsusulat. Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat. Ako po si Clara at muli niyo akong samahan dito sa Kwentong Puso. May mga pagkakataon sa ating buhay na ang pinagkakatiwalaan nating kamay ay siya palang unti-unting sisira sa ating mundo. Sabi nila, ang pag-aasawa ay isang sugal. Paano kung ang itinaya mo ay ang buong buhay mo, ang iyong mga pangarap, at ang kinabukasan ng dinadala mo sa iyong sinapupunan? At sa isang iglap, matatalo kang lahat? Ito ang kwento ng isang pusong sinubok ng kataksilan, ngunit bumangon para sa isang pag-ibig na higit pa sa lahat. Excited na ako, Marco. Konting-konti na lang, makikita na natin siya. Hinaplos ni Althea ang kanyang malaking tiyan.
Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakaupo siya sa kama ng ospital. Ang puting kumot ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kalinisan at pag-asa. Sa tabi niya, hawak ni Marco ang kanyang kamay. Ang init nito ay pamilyar at nagbibigay ginhawa. Ako rin, mahal ko. Ako rin, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay malambing. Hinalikan niya ang noo ni Althea. Magiging mabuting ama ako. Pangako. Tumulo ang isang butil ng luha sa mata ni Althea. Luha ng purong kaligayahan. Ito na iyon. Ang pangarap na binuo nilang dalawa. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Umiti siya pabalik sa kanyang asawa, ang lalaking ibinigay sa kanya ang lahat. Yumuko si Marco na para bang may ibubulong. Ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Althea. Patawarin mo ako. Bago pa man maiproseso ni Althea ang kahulugan ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang pagbabago. Ang mga kamay na kanina lang ay puno ng paglalambing. Ay mabilis na lumipat sa kanyang leeg at humigpit. Hindi ito totoo na wala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang puso. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa mukha ni Marco. Wala na ang nangiti, wala na ang pagmamahal. Ang naroon ay isang malamig at determinadong ekspresyon na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang mga kamay na ito ang mga kamay na humahaplos sa kanyang tiyan tuwing gabi. Ang mga kamay na nangakong poprotekta sa kanila ng kanyang anak. Bakit? Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sumigaw. Pero walang boses na lumalabas. Tanging isang garalgal na tunog ng paghingi ng hangin. Ang hangin na ipinagkakait sa kanya. Bakit, Marco? Anong nagawa ko? Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang puting kwarto ay unti-unting nagdidilim sa mga gilid. Ramdam niya ang paghina ng kanyang katawan, ang pagsuko ng kanyang mga kalamnan. Ngunit biglang may kumilos sa loob ng kanyang tiyan. Isang sipa. Malakas. Nagpapaalala. Ang anak ko. Hindi kita pababayaan. Isang kuryente ng lakas ang bumuhay sa kanyang nanlalatang diwa. Hindi para sa kanya. Para sa batang nasa sinapupunan niya. Kailangan niyang mabuhay. Ang isang kamay niya, sa halip na lumaban pabalik, ay kusang napahawak sa kanyang tiyan. Isang kilos ng ina. Isang desperadong pangako. Hindi kita pababayaan. Pinilit ni Althea na gumalaw. Ang kanyang mga kuko ay kumamot sa bisig ni Marco. Pilit na ginuguhitan ng marka ang kanyang balat. Wala siyang maramdaman. Tanging ang matinding hapdi sa leeg niya at ang unti-unting pagkaubos ng hininga. Nagsimulang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagtataksil na nararamdaman niya. Ang lalaking ito, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, pilit siyang pinapatay. Sa huling pagpupumiglas, naaalala ni Althea ang sinabi ni Nurse Joy kanina, ang emergency call button sa gilid ng kama. Kung may mangyari daw, pindutin lang. Desperado, iginalaw niya ang kanyang kaliwang kamay. Pilit na inabot ang pulang button. Ang bawat sentimetro ay parang 1 milya. Mama? CO. Halos wala nang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Hinigpitan pa ni Marco ang hawak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, walang emosyon. Para siyang isang robot na sumusunod sa utos. Dahil sa matinding gutom sa hangin, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Kung hindi niya ito magawa, mamamatay silang dalawa. Ang anak niya, ang inosenteng sanggol na ito. Sa isang iglap, tila nagkaroon siya ng huling pagsabog ng adrenaline. Ginawa niya ang lahat para abutin ang button. Gawa niya, isang malakas. Nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Buzz! Buzz! Biglang natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Narinig niya. Nabigla siya. Ngunit huli na. Ang huling hininga ni Althea ay tila unti-unti nang nawawala. Ang nakabibinging tunog ng alarma
Mula sa nurse call button ang nagpabalik kay Althea sa ulirat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit ang lalamunan niya at tila umiikot pa rin ang mundo. Maputlang maputla si Nurse Joy, nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga security guards ay nasa pinto at si Marco naman ay nakatayo sa isang sulok, parang walang alam sa nangyari. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Nurse Joy, halatang nanginginig ang boses. "Narinig po namin ang alarm. Anong nangyari?" "Komplikasyon lang yan, nurse. Nanginig lang ang katawan ng asawa ko. Marami kasi siya nang iniisip sa pagbubuntis." Biglang sabat ni Doña Esmeralda, ang biyena ni Althea. Kalmado ang boses nito, ngunit may kakaibang lamig sa mga mata. Nakaupo ito sa sofa sa gilid at tila matagal nang naroon. "Komplikasyon?" Naguguluhan si Althea. "Bakit ganito?" "Pero Doña Esmeralda, narinig namin ang parang..." Simula ni Nurse Joy. "Sinabi ko ng komplikasyon lang." Putol ni Doña Esmeralda, ang boses ay matigas. "At sigurado akong alam mo ang gagawin para manatili ang medical records na tama. Ayaw nating magkaroon ng issue, di ba?" May diin ang huling mga salita ng biyenan. Naintindihan ni Althea ang ibig sabihin ng kanyang biyenan. Ang tingin ni Doña Esmeralda kay Nurse Joy ay may banta. Alam ni Althea na wala siyang magagawa. Kinaya niyang tingnan si Marco. Wala itong imik. Nakayuko. Parang walang nangyari. Kasinungalingan. Isa itong malaking kasinungalingan. Lahat sila. Pinilit ni Althea na umubo. "Okay lang po ako, Nurse Joy. Siguro nga po, napagod lang." Mahina ang boses niya. Halos hindi niya makilala ang sarili niyang tinig. Tumango si Nurse Joy. Halatang nababahala pa rin. Pagkaalis ng mga gwardiya, lumabas ang doktor. Nagpaliwanag si Doña Esmeralda sa doktor tungkol sa komplikasyon. Nakahinga ng maluwag si Marco. Dahil sa matinding gamot na pampakalma na ibinigay sa kanya, unti-unting bumibigat ang talukap ng mata ni Althea. Ngunit bago pa siya tuluyang dalawin ng antok, narinig niya ang usapan ni Doña Esmeralda at Marco sa labas ng kwarto. "Next time, siguraduhin mong walang kalituhan, Marco. Ayokong magkaroon ng abala ang plano ko," matigas na sabi ni Doña Esmeralda. "Pero mama, paano kung hindi ko kaya?" Halos pabulong na tanong ni Marco. "Kailangan mong kayanin para sa kinabukasan ng Divilla, o mas gusto mong maging kargador habang buhay?" Malamig na sagot ng kanyang biyenan. Narinig din ni Althea ang boses ni Isabel, ang sekretarya ni Marco. "Don't worry, tita. Ako na ang bahala kay Marco. Alam mo naman, kaya kong gawin ang lahat para sa pamilya natin." Nagtakip ng bibig si Althea. Nagkunwari siyang tulog, pero ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at sakit. Ang lahat ay isang plano, at kasama pa si Isabel. Pagkaalis ng lahat, muling bumalik si Nurse Joy. Dahan-dahan siyang lumapit kay Althea. "Ma'am," mahina niyang bulong, "kailangan niyo pong umalis dito. Ngayon na." Napaawang ang bibig ni Althea. "Pero, saan ako pupunta?" "Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Alam kong hindi komplikasyon ang nangyari. Nakita ko ang marka sa leeg niyo." Bahagyang lumapit si Nurse Joy at ipinakita ang isang maliit na putol sa kanyang uniform. "Kailangan niyo pong mabuhay para sa anak niyo." Walang pag-aalinlangan, bumangon si Althea. Ang kanyang puso ay nanakit, ngunit ang isip niya ay matalim. Kung hindi siya kikilos, wala nang pag-asa para sa kanya at sa kanyang anak. Pinilit niyang bumangon. Ang bawat galaw ay masakit. Inabutan siya ni Nurse Joy ng isang kulay abo na t-shirt at isang maluwag na jogging pants. "Suotin mo ito at ito." Inabot ni Nurse Joy ang isang pares ng luma at pudpod na tsinelas. "Mas kailangan mo to kaysa sa akin. Hindi ka pwedeng lumabas na nakatsinelas ng ospital. Halika, dumaan tayo sa fire exit." Naglakad sila ng tahimik sa madilim na fire exit. Ang bawat yabag ni Althea
ay puno ng takot. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang isang bagong lakas. Isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Nakarating sila sa labas ng ospital. Gabi na. May mahinang amoy ng usok at polusyon sa hangin. Walang kotse, walang tricycle, walang pera. Suot pa rin niya ang t-shirt at jogging pants at ang luma, pudpod na tsinelas ni Nurse Joy. Unti-unting nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Saan siya pupunta? Wala siyang malapitan. Lahat sila. Pamilya De Villa, mga kaibigan. Sino pa ang kanyang pwedeng pagkatiwalaan? Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng ulan at ang kirot sa kanyang puso. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon. Habang patuloy siyang naglalakad, isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Ang amoy ng mainit na sabaw. Mula sa karinderya ni Nanay Belen, ang alaala ng mainit na sabaw mula sa karinderya ni Nanay Belen ang tanging gabay ni Althea sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa na siya at nilalamig. Pero mas nangingibabaw ang init ng pag-asa na makahanap siya ng kanlungan. Ang kanyang isip ay walang tigil sa pagdarasal. Pilit na kumakapit sa pamilyar na pangalan. Nanay Belen. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang walang direksyon basta't nakita niya ang sign na Welcome to Barangay Maligaya, ang kanilang dating barangay. Dito siya lumaki. Dito niya nakilala si Marco. Dito rin nagkakilala ang kanyang mga magulang. Pagod na siya. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang tiyan. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumatagos sa kanyang buto. Sa wakas, natanaw niya ang bahagyang naiilawang daan at ang mga bahay na pamilyar sa kanya, ang mga tao. Ngunit nang makalapit siya sa maliit na kalsada, iba ang sumalubong sa kanya. Isang grupo ng mga babaeng nagtsitsismisan sa ilalim ng payong ang biglang tumahimik nang makita siya. Ang mga tingin nila ay puno ng pagtataka, pagdududa, at sa huli, pandidiri. Si Althea ba yan? Bulong ng isa. Diyos ko, galing yata sa mental, sabi ng isa pa habang nagtatakip ng bibig. Napaatras si Althea, bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? Yan ang asawa ni Marco na nagpakabaliw at nagnakaw sa mga De Villa. Diba sabi sa balita, may ibang kinakasama raw kaya nagtakbo? Walang kahihiyan. Malakas na sabi ng isang ginang. Ang boses niya ay parang tumusok sa puso ni Althea. Nagpatuloy ang bulungan. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dignidad. Baliw. Magnanakaw. Walang kahihiyan. Ang hiya ay kumakalat sa kanyang mukha. Ang mga tao sa barangay na dati ay bumabati sa kanya ng may ngiti. Ngayon ay umiiwas ng tingin. O mas masahol pa, pinandidirian siya. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa bahay ng kanyang tiyahin, si Tita Celia. Ito ang tanging kamag-anak na malapit sa kanya. Sa kabila ng lahat, umaasa siyang doon. Makakahanap siya ng kahit anong kalinga. Pagkabukas ng gate, lumabas si Tita Celia. Ang kanyang tiyahin, na kani-kanina lang ay ngumingiti, ay biglang nagbago ang ekspresyon. Naging takot at pagkatapos ay galit. Althea, bakit ka narito? Umalis ka. Umalis ka. Sigaw ni Tita Celia, pilit na isinasara ang gate. Wala kaming kinalaman sa gulong mo. Ayaw naming madamay sa mga De Villa. Wala kang kahiyan. Tita, tulungan niyo ako. Halos umiiyak na pakiusap ni Althea habang pilit na humahawak sa rehas ng gate. Pakiusap, tita. Wala akong ibang mapuntahan. Umalis ka. Kung hindi, ipapatawag ko ang barangay. Baka balikan ka pa ng mga De Villa. Itinulak siya ni Tita Celia ng malakas, dahilan para mapaupo si Althea sa putik. Hindi na niya kayang umiyak. Parang naubos na ang lahat ng luha niya. Wala siyang pinalagyan. Walang pamilya, walang kaibigan. Ang buong mundo ay tila nagkaisa para ipagtabuyan siya. Naglakad siya palayo, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay sumusunod sa kanya. Ang kanilang mga bulungan
ay parang lason na kumakalat sa hangin. Isang maliit na bata ang lumapit sa kanya. May hawak na piraso ng tinapay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man niya ito maabot, mabilis itong hinila ng kanyang ina. "Halika na anak, huwag kang lumapit sa kanya," sabi ng ina, habang binibigyan si Althea ng tinging puno ng pandidiri. Naramdaman ni Althea ang isang matinding kirot sa puso. Ito ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Wala na siyang nararamdamang anumang pag-asa. Bigla, mula sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan. Hindi ordinaryong sasakyan, isang itim na van. Lumalapit. Sa gilid nito, nakasulat ang pamilyar na logo, De Villa Security Services. Nakita na siya. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang logo ng security agency sa van ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang mga headlight nito ay parang dalawang matang nakatutok sa kanya. Nilulunod ang lahat sa liwanag at inilalantad ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Wala na siyang matatatakbuhan. Ito na ang katapusan. Nagsimulang bumukas ang pinto ng van. Bigla, may isang kamay na humila sa kanya mula sa isang madilim na eskinita. Isang kamay na malakas at pamilyar. Bago pa man siya makasigaw, naramdaman niya ang amoy ng nilutong bawang at mainit na sabaw. "Dito ka, bilis!" Isang pamilyar na boses ang bumulong, si Nanay Belen. Hinila siya ng matanda papasok sa likurang pinto ng karinderya. Mabilis at tahimik niyang isinara ito, at ang nakakabinging ingay ng ulan at ang papalapit na mga yabag ay napalitan ng katahimikan at ng banayad na tunog ng kumukulong sabaw. "Sa bodega ka. Huwag kang gagawa ng ingay," utos ni Nanay Belen. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Dinala siya nito sa isang maliit at masikip na bodega sa likod. Amoy sibuyas at mga tuyong sangkap. Isinara ni Nanay Belen ang pinto at naiwan si Althea sa halos ganap na kadiliman. Dinig niya ang sarili niyang nanginginig na paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ilang sandali ang lumipas. Bumukas ang pinto. Hindi ito ang mga gwardiya. Si Nanay Belen may dalang isang maliit na gasera, isang tuyong duster at isang mangkok ng mainit na goto. "Wala munang tanong," sabi ng matanda. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng awa. "Magbihis ka at kumain. Kailangan mong magpalakas para sa dinadala mo." Hindi na nakapagsalita si Althea. Sinunod na lang niya. Habang isinusuot ang tuyong damit, naramdaman niya ang matinding ginaw sa kanyang katawan. At nang unang higop niya sa mainit na goto, doon niya lang naramdaman ang matinding gutom. Ang bawat subo ay parang nagbibigay buhay sa kanyang nanlalamig na katawan. Nang matapos siyang kumain, kumuha si Nanay Belen ng isang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang kanyang basang buhok. Ang kilos na iyon, isang simpleng kilos ng pag-aalaga, ang tuluyang sumira sa pader na itinatayo ni Althea sa paligid ng kanyang puso, tulad ng ginagawa ng isang ina sa kanyang anak. "Dito ka muna anak, walang makakakita sa'yo," sabi ni Nanay Belen sa mahinang boses. At doon, sa gitna ng amoy ng bigas at mga pampalasa, bumuhos ang lahat ng luha na pinigilan ni Althea. Umiyak siya ng umiyak para sa pagtataksil ng kanyang asawa, sa kalupitan ng kanyang biyenan, sa pagtalikod ng kanyang mga kamag-anak, at sa kahihiyang idinulot sa kanya. Hinayaan lang siya ni Nanay Belen, tahimik na nakaupo sa tabi niya. Hinahaplos ang kanyang likod hanggang sa wala ng luhang lumabas. Nang bahagya na siyang kumalma, isang malakas na katok ang yumanig sa pinto ng karinderya. Isang kalabog na halos magpatalon sa puso ni Althea. "Tao po, barangay Tanod po ito, kasama ang security ng De Villa." Isang malakas na boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas. May nakakita raw po sa isang babaeng tumatakbo na pumasok dito.
Ang malakas na kalabog sa pinto ay parang martilyong pumukpok sa dibdib ni Althea. Pinigilan niya ang kanyang hininga sa loob ng bodega. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring makatakas. Narinig niya ang marahang pagtayo ni Nanay Belen. Ang mga yabag nito ay kalmado habang papalapit sa pinto. "Ano ho iyon? Gabing-gabi na," tanong ni Nanay Belen. Ang boses ay bahagyang magaspang na para bang naistorbo sa pagtulog. "Pasensya na po sa abala, nanay," sagot ng boses sa labas. "May nag-report lang po na may babaeng tumatakbo na pumasok daw po rito. Buntis daw po, mukhang wala sa sarili." "Ano? Babae? Buntis?" Sagot ni Nanay Belen. May halong pagkainis. "Kanina pa ako nagsara. Nag-iisa lang ako dito. Tingnan nyo. Patay na ang ilaw sa harap. Baka sa ibang bahay nyo nakita." May ilang sandali ng katahimikan. Para kay Althea, ang bawat segundo ay isang kawalang hanggan. "Sigurado po kayo, nanay? Baka naman po." "Abay, oo naman. Ano bang tingin nyo sa akin, sinungaling?" Matigas na sagot ni Nanay Belen. "Umalis na kayo at baka masayang lang ang oras nyo. Wala siyang makikita dito." Narinig ni Althea ang mahinang pag-uusap sa labas at pagkatapos, ang papalayo na tunog ng mga yabag at ng sasakyan. Nang bumalik ang katahimikan, dahan-dahang binuksan ni Nanay Belen ang pinto ng bodega. Ang mukha ng matanda ay seryoso pa rin. Nakahinga ng maluwag si Althea. Ang luhang kanina'y naubos na ay tila muling namuo sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito'y luha ng pasasalamat. "Salamat po, nanay. Salamat po," sabi niya. Ang boses ay basag. Umupo si Nanay Belen sa isang sako ng bigas sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kamay ng matanda ay kulubot, ngunit mainit. "Hindi sila titigil, Althea." Mahinahon, ngunit may diin na. Sabi ni Nanay Belen, "Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahahanap. Ano ang plano mo?" Ang tanong na yon ay tila gumising sa isang bagay sa loob ni Althea. Oo. Ano nga ba ang plano niya? Ang pagtakbo ay hindi solusyon. Nakita niya kung gaano kabilis kumalat ang kanilang kasinungalingan. Nakita niya kung gaano kadaling talikuran siya ng lahat. Kung magpapatuloy siya sa pagtakbo, habang buhay siyang magiging biktima. Dahan-dahan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Ipinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Huminga siya ng malalim. Habang hinihimas ang kanyang tiyan, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Itinutulak palabas ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nanay Belen. "Hindi na ako tatakbo, nanay," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Puno ng isang bigat na hindi pa naririnig ni Nanay Belen mula sa kanya kailanman. "Lalaban ako. Para sa kanya." May nakitang pagbabago si Nanay Belen sa mga mata ni Althea. Nawala ang takot. Napalitan ito ng apoy. Tumayo si Althea at lumapit sa isang maliit at maalikabok na salamin na nakasabit sa dingding ng bodega. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may magulong buhok, maputlang mukha, at mga matang pagod. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, hindi na ang babaeng takot at duguan ang nakikita niya, kundi isang ina na may misyon. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang sarili, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang tiyan. Napasinghap siya at napahawak ng mahigpit sa kanyang sinapupunan. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Muli itong umatake, mas malakas ngayon. "Nanay," nahihirapang sabi niya habang namimilipit sa sakit. "Manganganak na yata ako." Ang matinding sakit ng paghilab ay parang kidlat na gumuhit sa buong katawan ni Althea. Napasigaw siya ng mahina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sako ng bigas na kanyang kinauupuan. "Diyos ko po,
Natarantang sabi ni Nanay Belen. Hindi, hindi tayo pwedeng pumunta sa ospital. Mapapahamak ka lang doon. Muling humilab ang tiyan ni Althea, mas malakas, mas matagal. Ang bawat pulso ng sakit ay nagpapaalala sa kanya na wala silang panahon. Biglang nanlaki ang mata ni Nanay Belen, tila may naaalala. Sandali lang, huwag kang aalis dyan. Mabilis na kinuha ng matanda ang isang lumang payong at walang sabi-sabing lumabas sa likurang pinto, sa gitna ng malakas pa ring ulan. Naiwan si Althea na mag-isa sa dilim ng bodega. Ang tanging kasama niya ay ang sakit at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang pagsigaw. Hindi siya pwedeng gumawa ng ingay. Hindi siya pwedeng matagpuan. Para sa anak ko, para sa anak ko. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili na parang isang dasal. Ilang minuto na parang habambuhay ang lumipas bago bumalik si Nanay Belen kasama ang isa pang babae. Mas matanda. May dalang isang maliit na bayong at may mukhang puno ng kahinahunan. Si Aling Flora, pakilala ni Nanay Belen, ang pinakamagaling na hilot sa buong barangay. Walang imik na lumapit si Aling Flora kay Althea. Kumuha siya ng malinis na kumot mula sa kanyang bayong at maingat itong inilatag sa sahig. Nagpakulo si Nanay Belen ng tubig na may mga dahon na mabango ang amoy. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong panaginip ng sakit at pagpupunyagi. Sa bawat paghilab, ang mga kamay ni Aling Flora at Nanay Belen ang kanyang hinahawakan. Sa bawat pagod, ang kanilang mga bulong ng pagpapalakas ng loob ang kanyang naririnig. Dito, sa sahig ng isang bodega, sa tulong ng dalawang estranghero na naging pamilya, ipinaglaban ni Althea ang buhay nilang mag-ina. At sa wakas, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa bodega. Isang iyak na tunog ng tagumpay, isang iyak na tunog ng buhay. Pagod na pagod, napahiga si Althea, ang mga luha ng sakit ay napalitan ng mga luha ng hindi maipaliwanag na saya. Maingat na inilagay ni Aling Flora ang maliit at nanginginig na sanggol sa kanyang dibdib. Ang unang pagkakataon na hinawakan ni Althea ang kanyang anak. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagtataksil, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang pag-ibig na napakalaki, napakalinis at walang hanggan. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng sanggol, ang maliliit at perpektong mga daliri nito. Sa sandaling iyon, ang bigat ng buong mundo ay nawala sa kanyang mga balikat. Pag-asa, bulong niya, isang ngiti ang unang pagkakataong muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pangalan mo ay Pag-asa. Tumango si Nanay Belen may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Isang napakagandang pangalan. Ilang sandali pa ng tahimik na kaligayahan, may kumatok ng marahan sa likurang pinto. Napatingin sila sa isa't isa, puno ng kaba. Ngunit ang katok ay mahina at hindi nagmamadali. Dahan-dahang binuksan ni Nanay Belen ang pinto. Si Nurse Joy pala, basang-basa sa ulan at may dalang isang maliit na supot ng gamot at gatas. Nag-alala po ako, sabi ng batang nurse, ang kanyang hininga ay habol. Nalaman ko po kay Aling Flora na, dito kayo. Kamusta na po kayo? Ayos na kami, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa tulong mo. Lumapit si Nurse Joy at tiningnan ng sanggol. Napakaganda niya. Ano pong pangalan niya? Pag-asa, sagot ni Althea. Ngumiti si Nurse Joy, ngunit mabilis ding napalitan ito ng isang seryosong ekspresyon. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na maliit at kumikinang sa liwanag ng gasera. Mayroon po akong dala para sa inyo, sabi niya habang iniaabot ang palad. Nalaglag ito sa sahig ng. Nangyari yon. Itinago ko po bago pa man dumating ang mga security.
Sa palad ni Nurse Joy ay isang silver cufflink. Simple, elegante, at may inisyal na MD Vinny na nakaukit dito. Marco de Villa. Kinilala ito ni Althea kaagad. Regalo niya ito kay Marco noong kanilang unang anibersaryo. Ito ang unang matibay na piraso ng ebidensya. Isang patunay na naroon siya, na totoo ang lahat. Hinawakan ni Althea ang malamig na metal, ang unang sandata para sa kanyang paglaban. Salamat, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay nagbago. Hindi na boses ng biktima, kundi boses ng isang taong may hawak na alas. Ngunit napansin niyang nanginginig ang kamay ni Nurse Joy. Ang batang nurse ay tila may gustong sabihin. May problema ba? Tanong ni Althea. Tumango si Nurse Joy at kinuha ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang isang text message sa screen. Galing ito sa isang unknown number. Ang mensahe, alam kong tinutulungan mo siya. Mag-ingat ka. Ang mga salitang mag-ingat ka ay tila nakaukit sa screen ng cellphone, isang malamig na babala, sa gitna ng maliit at mainit na bodega. Hinawakan ni Althea ang cufflink ng mahigpit. Kung sino man ang nagpadala ng mensahe, alam niyang hindi na lang pamilya de Villa ang nakamasid sa kanila. Sino sa tingin mo ang nagpadala niyan? Tanong ni Nanay Belen, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Nurse Joy. Hindi ko po alam, pero natatakot po ako. Kailangan mong umuwi na, Joy. Mahinahong sabi ni Althea. Delikado na para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kaya na namin dito. Bagamat nag-aalangan, sumunod si Nurse Joy. Bago umalis, iniwan niya ang supot ng gamot at gatas. Mag-iingat po kayo, sabi niya, at mabilis na nawala sa dilim. Kinabukasan, habang natutulog si Baby Pag-asa, muling tumunog ang cellphone ni Althea, ang lumang telepono na ipinahiram sa kanya ni Nanay Belen. Isang tawag mula sa parehong unknown number. Nagkatinginan sila ni Nanay Belen. Nanginginig ang kamay ni Althea habang sinasagot ito. Hello? Si Althea ba to? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Tila kinakabahan. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng lalaki. Ang mahalaga, gusto kong tumulong. May kasalanan din ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ako si Mang Lito, ang dating driver ng mga De Villa. Pag-amin ng lalaki. Tinanggal nila ako pagkatapos ng nangyari sa ospital. Walang dahilan. Alam kong may kinalaman ito sa'yo. Nakokonsensya ako. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Althea. Paano ka makakatulong? Magkita tayo. Sa palengke, malapit sa pier. Sa tindahan ng mga tuyong isda. Mag-isa kang pumunta. Pagkababa ng tawag, agad na umiling si Nanay Belen. Huwag, Althea. Baka patibong yan. Pero nanay, paano kung hindi? Sagot ni Althea, ang determinasyon ay nangingibabaw sa kanyang takot. Kailangan kong subukan ng lahat para kay Pag-asa. Nagpumilit si Nanay Belen na sumama. Nagsuot si Althea ng isang lumang sombrero at malaking salamin para hindi siya makilala. Dala-dala niya si Baby Pag-asa, mahigpit na nakabalot sa kanyang mga braso. Sa maingay at magulong palengke, sa gitna ng amoy ng isda at mga pampalasa, isang payat na lalaking nakasuot ng kupas na polo shirt ang lumapit sa kanila. Si Mang Lito. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bakas ng kabutihan. Salamat at dumating ka, sabi niya, umiiwas ng tingin. Wala akong masyadong panahon. Madalas kong ihatid si Sir Marco, hindi sa opisina, sa isang kondo sa Makati. Laging nandoon yung babae. Si Isabel. Kinumpirma nito ang lahat ng hinala ni Althea. May ibibigay ako sa'yo, sabi ni Mang Lito, at may inabot mula sa kanyang bulsa, isang susi. Duplicate key ng condo unit na yon. Pinagawa sa akin ni Sir Marco noon para raw pag may emergency. Hindi ko na naibalik nang sipain nila ako. Tinitigan ni Althea ang susi.
Ito ay isang mapanganib na oportunidad. Bago umalis, nahihiyang ngumiti si Mang Lito at nag-abot ng isang maliit at lumang teddy bear. Para sa bata, sabi niya. Pasensya na. Ito lang ang nakayanan ko para sa inaanak ko. Naluha si Althea sa simpleng kabaitan ng lalaki, isang estranghero na handang isugal ang sarili para sa kanila. Nang gabing iyon, habang si Nanay Belen ang nagbabantay kay Baby Pag-asa, nagpasya si Althea. Kailangan niyang gawin ito. Sa tulong ng address na ibinigay ni Mang Lito, nakarating siya sa isang mataas at modernong condominium building. Puno ng salamin at bakal. Malamig at walang buhay, nagpanggap siyang isang bisita at naglakad ng may kumpiyansa. Sa wakas, narating niya ang pinto. Unit 18B. Nanginginig niyang ipinasok ang susi. Bumukas ito. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan at ng mamahaling pabango. Malinis ang lugar. Walang masyadong gamit. Halatang hindi ito tunay na tahanan, kundi isang tagpuan. Nagsimula siyang maghanap. Sa drawer, sa ilalim ng kama, sa mga cabinet. Ano ba ang hinahanap niya? Hindi niya alam. Kahit ano. Isang piraso ng papel. Isang resibo. Kahit anong magpapatunay sa kanilang relasyon. Habang binubuksan niya ang isang drawer sa tabi ng kama, bigla siyang napatigil. Isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng elevator na humihinto sa kanilang palapag. Ding! Ding! Ang simpleng tunog na yon ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Althea. Nanigas siya, ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Narinig niya ang mahinang kalansing ng mga susi, ang pagpihit sa seradura. Wala ng oras. Mabilis na gumalaw si Althea, ang kanyang katawan ay tila may sariling isip. Pumasok siya sa madilim na walk-in closet. Isinara ang pinto ng dahan-dahan hanggang sa isang maliit na siwang na lang ang natira. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa siwang. Bumukas ang pinto ng unit. Pumasok si Marco at kasunod niya si Isabel. "I'm so stressed, Marco," reklamo ni Isabel habang inihahagis ang kanyang mamahaling bag sa sofa. That was a close call. Paano kung hindi naniwala si Doktor sa storya ni Tita Esmeralda? "Huwag mo nang isipin yon," sagot ni Marco. Ang boses ay pagod at puno ng kaba. "Ang mahalaga, tapos na. Tapos na. Marco, she's still out there!" Sigaw ni Isabel. Paano kung magsalita siya? Paano kung may makinig sa kanya? "Walang maniniwala sa isang baliw," mahinang sagot ni Marco. Ngunit kahit si Althea ay naririnig ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lumapit siya sa bar at nagsalin ng alak. Paano kung namatay siya, Isabel? Hindi ko kaya." Lumapit si Isabel kay Marco at hinaplos ang kanyang likod. "Don't be silly," sinabi na ni Tita Esmeralda. "She will handle everything. Ang kailangan lang nating gawin is to be practical. At kapag nalaman niyang buntis din ako, the true heir, sa atin mapupunta ang lahat. The guardianship, the inheritance, everything." Mula sa kanyang pinagtataguan, naramdaman ni Althea na parang sinaksak siya ng paulit-ulit. Si Mama, si Doña Esmeralda, siya ang utak ng lahat. At si Isabel. Buntis din? Habang nagtatalo ang dalawa sa sala, nakita ni Althea ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, walang ingay, lumabas siya sa closet at pumasok sa banyo. Mabilis niyang tiningnan ang basurahan sa ilalim ng lababo. At nandoon nga, isang pregnancy test kit na may 2 malinaw na linya. Positibo. Kinuha niya ito, binalot sa tissue at maingat na isinilid sa kanyang bulsa. Ito na ang pangalawang ebidensya. Bumalik siya sa kwarto. Ang kama ay hindi pa naayos. Ang kumot ay magulo. Isang imahe ng kanilang pagtataksil. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang silver cufflink mula sa kanyang bulsa. Hindi na ito pagtakas. Ito ay isang mensahe. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang ipinatong ang maliit na piraso ng metal
Sa ibabaw ng puting unan ni Isabel, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Alam ko, narinig niyang papalapit ang mga yabag. Mabilis, at walang ingay siyang umatras pabalik sa sala at lumabas ng pinto. Isinara ito ng walang kaluskos. Naglakad siya palayo. Hindi lumingon. Ang galit at pandidiri sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig na kapangyarihan. Pagbalik niya sa karinderya, ang una niyang nakita ay si Nanay Belen, nag-aalalang naghihintay. At sa isang maliit na higaan sa sulok, si Baby Pag-asa, mahimbing na natutulog. Isang sandali ng kapayapaan, ngunit may iba pa sa loob. Isang babaeng nakaupo ng tuwid sa isa sa mga murang bangko. Ang kanyang mamahaling bestida at alahas ay tila hindi bagay sa simpleng lugar. Si Doña Esmeralda. Kalmado siya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. At sa ibabaw ng mesa sa harap niya, may isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Althea. Isang bagong kuha na litrato. Isang litrato ni Baby Pag-asa habang natutulog. Tumingin si Doña Esmeralda sa kanya. Isang malamig, kalkuladong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Let's talk," sabi niya. Ang malamig na ngiti ni Doña Esmeralda ay tila nagpababa ng temperatura sa buong karinderya. Ang litrato ni Baby Pag-asa sa mesa ay hindi isang alok, kundi isang banta. "Maupo ka, Althea," sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. "Alam kong pagod ka." Nanginginig na umupo si Althea sa tapat niya. Si Nanay Belen ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, handang umaksyon kung kinakailangan. "I will be direct," panimula ni Doña Esmeralda, habang inilalabas ang isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag. Inilapag niya ito sa mesa. "This contains 5 million pesos, cash, and a one-way ticket to Canada. You can start a new life there. Malayo sa gulo, malayo sa amin." Tinitigan ni Althea ang sobre, pagkatapos ay ang mukha ng kanyang biyenan. "At ano po ang kapalit?" "Simple lang," sagot ng matanda, na para bang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. "You will sign some papers. You will renounce any claim to the De Villa name, and you will disappear, quietly." "Paano ang anak ko?" tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. The baby," sabi ni Doña Esmeralda na may maliit na paggismid. "Don't worry. She will be well taken care of. She is, after all, a De Villa. Palalakihin namin siya ng maayos." Parang isang sampal ang mga salitang yon. Ang alok ay hindi lang para sa kanyang pananahimik. Gusto nitong kunin ang kanyang anak. Huminga ng malalim si Althea. Pinapakalma ang sarili. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mata. "Hindi po mabibili ang anak ko, at hindi ko siya iiwan sa inyo." Ang ngiti sa labi ni Doña Esmeralda ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na titig. "You are making a very big mistake, Althea. You think this old woman can protect you? You think this dirty eatery is a fortress?" Tumayo ang matanda. Inayos ang kanyang damit. "You will learn that my influence is everywhere. Lahat ng taong tinutulungan ka, lahat sila ay magbabayad." At tulad ng isang multo, tahimik itong lumabas ng karinderya at sumakay sa kanyang eleganteng itim na kotse na naghihintay sa laba. Kinabukasan, natupad ang kanyang banta. 2 lalaking nakauniporme mula sa City Hall ang dumating. May dala silang isang malaking papel at pandikit. Walang palipaliwanag, idinikit nila ito sa pintuan ng karinderya. "Notice of closure." "Pero bakit po?" Nagmamakaawang tanong ni Nanay Belen. "Wala naman kaming nilalabag." "Sanitary permit issues, zoning violations, expired business license. Pumili na lang po kayo, nanay." Walang ganang sagot ng isang opisyal. "Utos lang po ito." Napasalampak si Nanay Belen sa isang upuan, hindi makapaniwala, habang tinitingnan ang pinaghirapan niya sa loob ng 30 taon na basta na lang isinara.
Naramdaman ni Althea ang isang matinding kirot ng konsensya dahil sa akin ito. Maya-maya pa, tumunog ang telepono. Si Nurse Joy, umiiyak sa kabilang linya. Ma'am Althea, sinuspinde po ako. Indefinite suspension. Pending investigation daw po sa pagtulong sa isang pasyenteng tumakas. Mawawalan po ako ng lisensya. Joy, pasensya na. Hindi po. Hindi niyo po kasalanan. Pero, paano na po ako? Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Althea na parang gumuho ang mundo niya. Ang tapang na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng matinding guilt at helplessness. Ang lahat ng tumutulong sa kanya. Sinisira niya ang buhay nila. Habang nakaupo at tulala si Nanay Belen, isa-isang nagsidatingan ang mga kapwa niya tindera mula sa palengke. May dalang isang kaldero ng mainit na lugaw. May nag-abot ng isang supot ng bigas. Ang ilan ay nag-ambag ng barya-baryang pera. "Huwag kang mag-alala, Belen," sabi ng isa. "Hindi ka namin pababayaan." Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit tila ayaw silang tantanan ng kamalasan. Isang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat ng saradong karinderya. Isang courier. "Para po kay Althea?" tanong nito. Nag-aalangang kinuha ni Althea ang isang makapal na brown envelope. Opisyal ito, may selyo mula sa isang law firm. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay mga legal na dokumento. Ang mga salita ay komplikado, ngunit ang pamagat sa unang pahina ay malinaw at brutal. Petition for guardianship. At sa ilalim nito, ang dahilan kung bakit dapat kunin sa kanya si Baby Pag-asa. On the grounds of the mother, Althea, being mentally unstable and unfit to be a parent. Ang mga salitang mentally unstable ay parang lason na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Althea. Hawak niya ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa purong galit. Ito na ang pinakamasakit. Hindi lang ang buhay niya ang gusto nilang sirain, kundi pati ang kanyang pagkatao, ang kanyang karapatan bilang isang ina. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Paano niya lalabanan ang isang petition na sinusuportahan ng mga bayad na doktor at ng kapangyarihan ng mga divilya? Paano niya mapapatunayan na hindi siya baliw? Sa gitna ng kanyang desperasyon, tumunog ang lumang telepono, si Mang Lito. "Althea, nabalitaan ko ang nangyari sa karinderya." "At sa nurse," sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng konsensya. "Kasalanan ko to. Kung hindi ako nakialam." "Hindi niyo po kasalanan, Mang Lito," putol ni Althea. "Ginawa niyo lang po ang tama." "May kailangan pa tayong gawin," sabi ni Mang Lito. May bagong determinasyon sa boses. "Kailangan natin ng ebidensya na hindi kayang baliktarin ng pera. Isang bagay na malinaw. Isang bagay na hindi kayang itago." Nag-isip si Althea. Ang cufflink. Ang pregnancy test. Mga piraso ng ebidensya, oo. Pero kaya pa ring pagdudahan. Pwedeng sabihing naiwan lang doon o peke. Kailangan nila ng isang bagay na hindi matatawaran. Bigla, parang kidlat na tumama sa isip niya ang isang alaala. Isang maliit na detalye na madalas niyang marinig kay Marco. "Mang Lito," mabilis na sabi ni Althea. "Yung tapat ng ospital, may luma at abandonadong building doon, di ba? Laging sinasabi ni Marco na yung CCTV camera doon sa labas, display lang, sira na at walang silbi." "Oo, naalala ko yon," sagot ni Mang Lito. "Bakit? Paano kung hindi pala sira?" sabi ni Althea. Isang maliit na pag-asa ang nagsisimulang sumibol. "Paano kung nagre-record pa rin ito? Nagbabaka sakali lang ako, Mang Lito." "Subukan natin," mabilis na sagot ng driver. "Aalamin ko kung sino ang may-ari ng building na yon." Lumipas ang isang araw na puno ng kaba. Kinagabihan, muling tumawag si Mang Lito. Ang boses niya ay may halong gulat at pananabik. "Althea, hindi ka maniniwala.
Ang may-ari ng building, si Don Ricardo Aguilar. Hindi pamilyar kay Althea ang pangalan. Sino po siya? Siya ang pinakamatinding kaaway sa negosyo ni Don Filemon, ang yumaong ama ni Marco. Matagal na silang magkaribal. Galit na galit si Don Ricardo sa mga Divilla hanggang ngayon. Ito na ang kanilang pagkakataon. Kinabukasan, sa tulong ng mga koneksyon ni Mang Lito, nagkita sila ni Don Ricardo sa opisina nito. Ang matanda ay nakaupo sa isang malaking silyang gawa sa nara, napapaligiran ng mga lumang libro at mamahaling painting. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri si Althea mula ulo hanggang paa. Ikinuwento ni Althea ang lahat. Walang labis, walang kulang. Tahimik lang na nakinig si Don Ricardo. Nang matapos si Althea, huminga ng malalim ang matanda. Alam mo, Ija, sabi nito, ang boses ay malalim. Matagal ko nang gustong makita ang pagbagsak ng babaeng yan. Si Esmeralda, masahol pa siya sa asawa niya. Ibibigay ko ito sa iyo ng libre. Inutusan niya ang kanyang security chief. Makalipas ang isang oras, may dala na silang isang hard drive. Sa isang maliit na computer shop, nanginginig ang kanilang mga kamay habang isinasaksak ang drive. Pinuntahan nila ang petsa at oras bago ang insidente sa ospital. Ang video ay grainy at itim at puti, ngunit malinaw.